Lang para lang hindi ma-miss. No? Thank you, Lord. Hello, magandang gabi po, mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon. Lalo na po sa mga pastors, mga ministers ng Panginoon. God bless you po sa inyo lahat. Sa gabing ito, talakayin po natin itong, maikli lang po tayo ngayon, siguro mga 30 minutes lang tayo. Dahil katatapos po ng aming anniversary, karoon kami ng celebration po sa anniversary ng church. Kaya po medyo pagod ang lahat. Pati yung mga kasama ko sobrang pagod. Puyat, pagod yun po, no? Kaya tumalaki lang po tayo ng konti dito sa aklat po ng Book of Acts, chapter 1, para makita po natin itong may mystery ang sinabi ang Panginoong Hesus dito sa Acts chapter 1 patungkol sa Israel at sa mga Gentiles, no? Pero ang topic natin dito yung witnessing, no? An overcomer Christian is a witnessing Christian. Ito po, tingnan natin itong Acts chapter 1 beginning verse 4. Nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Dito po, nung mabuhay siya mula sa mga patay, si Jesus, tinipon niya yung mga alagad. Nag-assemble po sila, lahat sila. Tinipon niya yung mga alagad at sila po ay nagbigay siya ng habilin. Sabi niya, huwag muna kayong mangangaral, hintayin muna ninyo ang Holy Spirit. Importante na mapuspos kayo ng kapangyarihan. Verse 4, beginning verse 4, and being assembled together with them, referring to Jesus Christ, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Inutusan niya ang mga alagad, kinuman sila na wag lalayo, wag lalabas sa Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Ngunit hintayin muna nila ang pangako ng Ama. Ano po yung pangako? Yung Holy Spirit na bababa para mabigyan sila ng kapangyarihan. Sabi ni Jesus, tuloy ko po, which saith he, you have heard of me. Okay, verse 5. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Ngunit kayo babautismuhan sa Espiritu Santo. Ginagamit na termino sa New Testament, Book of Acts, itong Holy Ghost. Ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Espiritu Santo at apoy. Yun ang ibig sabihin ng Holy Ghost, na may power talaga. Tuloy ko po. Verse 8. But you shall, dito muna tayo sa verse 6. When they therefore were come together, they asked of him. Tinanong nila si Jesus, saying, Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? Ito yung tanong ng mga apostol. Panginoon, wilt thou, loloobin mo ba na ibalik na sa Israel ang kaharian? Sinong panahon ni David, sila Jehoshaphat, di ba naghari ang Israel, no? Naging sikat sa buong mundo, kinatatakutan. Kaya lang yun nga, dahil sa kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinasakop sila ng Lord. Pinawasak sila ng Lord sa Babylonia hanggang sa panahon ng Roman Empire. Kaya sabi rito, ibabalik mo na ba ang kaharian sa Israel? Kasi nakita nila ang Kristo, napako sa cross, tinubos tayo sa mga kasalanan natin, akala nila, okay na, ibabalik na ang kingdom sa Israel. Hindi nila alam. Anong sagot ni Jesus? And Jesus said unto them, it is not in your, sabi niya, it is not for you, Israel, it is not for you to know the times or the season which the Father
has put in His own power. Ang linaw po ng sinabi sa lagot ng Panginoong Jesucristo, hindi para sa inyo, sabi ng Lord, hindi para sa mga Hudyo na malaman nyo ang mystery ito. Hindi para sa mga Hudyo na malaman nyo ang mystery ito, sabi niya. Yung times and season. Sapagkat ang Israel, hindi silang nakatakda na gamitin ng Lord para i-reveal ang mystery ng gospel. Yan, naka-prophecy yan sa Gentile. Kaya nga, tignan natin ito sinabi niya dito. It is not for you. Kaya nga makikita natin dito, sa Hebrew 11:40, ito ang sinabi ni St. Paul. Alam ni St. Paul ito. Kaya nga sabi ni St. Paul, ito, dito sa mystery, kasi si St. Paul tumanggap ng fullness ng revelation. Alam niya ang mystery. Pakinggan niyo sinabi ni Paul. God, having provided some better thing for us. Sino yung for us dito? The church. God having provided some better thing for us. Church, no? Alam natin ang church. Gentile church, no? That they without us, they, referring to Israel, they without us, kung wala tayo, should not be made perfect. Tingnan niyo po. Kung wala daw ang church, hindi magiging perfecto ang Israel. Bakit? Kasi ang Israel, alam natin lahat, sa ngayon, nasa sumpa siya. Nasa sumpa ang Israel, binulag ng Diyos ang kanilang pangunawa. Kaya hindi nila nakilala si Jesus Christ. Ang Savior nila, ang kanilang Messiah, pinako nila sa krus. Kaya nga ang Israel, di ba, nasumpa ang Israel, hanggang ngayon may mga gera-gera siya, wala siyang kapayapaan. Kasi nung iniharap ng Panginoong Jesucristo kay Pilato, sabi ni Pilato, anong gagawin ko kay Kristo? Sumagot ang Israel, ipako sa krus si Kristo. Ipako sa krus. Ang taong yan, ipako sa krus. Patayin. Sabi ni Pilato, bakit anong kasalanan ni Kristo? Wala akong makita ang kasalanan niya, kahit katiting. Hindi siya pwedeng hatulan ng kamatayan. Nagalit ang mga Hudyo, dahil pilit na pinatatakas pilit na gumagawa ng parang si Pilato para mailigtas si Jesus. Sabi niya, kapag hindi mo hinatulan yan ng kamatayan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Kalabang ka ni Cesar. Yun ang sabi ng mga Hudyo. Doon takot si Pilato. Kasi si Pilato, politician, appointed lang siya ni Cesar. Kaya nga, doon siya natakot. O sige, sabi niya, kayong magpako kay Kristo, bigyan niyo ako ng planggana, sabi niya. Kumuha siya ng planggana, naghugas ng kamay, di ko ba? Sabi ni Pilato, sige, kayo ang pumatay sa kanya, kunin niyo siya, kayo ang magpako sa cross. Malinis ang kamay ko sa kamatayan ni Kristo, sabi ni Pilato. Malinis ang kamay ko sa kamatayan ng taong yan. Sumagot ang mga Hudyo, kami ang mananagot sa kamatayan ni Kristo, sabi nila. Mababasa niyo yan sa Ebanghelyo. Kami ang mananagot sa kamatayan ni Kristo. Kami at ang aming mga anak, yung mga anak nilang susunod sa kanila. Kaya nga, yun, binigay ni Pilato, pinatay nila si Jesus. Kaya nga, pinapako ng mga Hudyo ng Israel si Jesus Christ. Hindi siya tinanggap bilang Savior. Hindi nila nakilala. Kaya, yun, kaya doon nagkaroon ng sumpa ang Israel. Hanggang ngayon, tignan nyo, laging may gera ang Israel, may digmaan. World War I, ilang milyon ang pinatay ng World War I sa Israel. World War II, panahon ni Hitler, may 6 million Jews ang pinatay ni Hitler, ng Germany, sa mga Hudyo. Kaya lagi silang pinapatay, lagi silang kinapupuutan sa Middle East, sa mundo, talagang nakasumpa sila, wala silang kapayapaan. Kaya sa Israel ngayon, laging may nakaburol, laging may namamatay dahil sa gera. Yun ang bunga ng kanilang ginawa sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang Israel, sabi ni Paul, ang Israel hindi malaya, sabi niya. Siya ang sinisimbolo ni Hagar, ang anak sa labas, ang anak ng bondwoman, ang aliping babae. Yun pala ang Israel.
Kaya nga, itong mga anak ng Israel, itong mga Israelita, sila ang simbolo raw ni Ismael, anak ng alipin. Ngunit ang church, sabi ni Paul, ay simbolo ni Isaac. Tayo raw ang nagre-represent kay Isaac. Si Isaac ay type and shadow po ng mga chosen ngayon. Ay, thank you po. Kaya mga kapatid, kaya sabi ni Jesus, hindi para sa inyo, mga Hudyo, na malaman ng mystery ito. Mga kapatid, kaya nga sabi niya, nakatago ito sa mga Hudyo. Pero darating ang panahon, marireveal din yan. Bago mag-rapture, talagang maririnig nila ang aral ng church at naniniwala ako na mabubuksan ang pangunawa nila sa mystery. Dahil may dalawang propeta na gagamitin ng Lord sa Israel, Revelation 11, sila ang magtatapos ng gospel sa Israel. Sila ang magre-reveal sa tunay na Kristo. Isisigaw nila ang Panginoong Jesucristo roon, papakilala nila ng tunay na Savior o Kristo ay si Jesus. Doon lamang matatawag ng Panginoon yung 144,000. Kaya ngayon, balik po tayo dito sa ano ngayon, no? Konting pahapyaw lang ito. Balik tayo sa witnessing. Kaya nga ang Panginoon, sinabi niya sa mga alagad, sabi niya, at tatanggap kayo, sabi niya sa verse 8, and you shall receive power after that the Holy Spirit or the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me. Sabi niya, mula sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Paano ba yung pagkakasabi? Maganda basahin po natin para makita natin itong mahalagang mensahe ng Lord. Verse 8, and you shall be, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Maganda po ito. Tatanggap ka ng kapangyarihan. Sabi ng Lord, no? Nagsasalita si Jesus Christ dito. Kapag tinanggap nyo ang Espiritu Santo o ang Holy Ghost upon you, no? And you shall be witnesses unto me. At kayo'y magiging mga saksi ko. Ibig sabihin, mga ngaral niya, no? Mga lingkod niya, mga ngaral, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Maliwanag po ito at kayo magiging mga saksi ko mula Jerusalem, papuntang Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya nga makikita po natin dito, sabi ng Lord, pag tinanggap mo ang Holy Ghost, tinanggap mo na ang revelation, mga kapatid, sabi ng Lord, kayo'y magiging mga saksi ko. Kailangan po talaga magpatotoo tayo sa mga tao. Mangaral po tayo ng ebanghelyo sa mga tao. Kasi tinawag ng Lord ang church hindi para magsamba lang, hindi para manampalataya lang. Sabi nga ng Pilipos, hindi lang manampalataya, kundi para magamit ng Lord sa ebanghelyo. Kasi ito ang unfinished business ng Lord, yung pangangaral ng gospel. Ang church ang tatapos. Ginawa ni Jesus yung pagliligtas sa atin, sa church, at ang church ang magpapatuloy sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya nga, sabi ng Lord, magiging mga saksi ko kayo. Kaya ang tunay na saksi, alam nating lahat na may mga nagpapanggap na mga saksi, pero wala silang sinasaksihan. Ang tunay na saksi ng Diyos o lingkod ng Diyos, may tanda. Meron kang nasaksihan. Alam mo ang katotohanan. Nasaksihan mo ang milagro ng Lord, yung mga himala, yung pagbabago ng Lord sa masasamang tao. Yun ang patutunayan ng mga saksi. At alam natin na wala sa iba yan, mga kapatid. Kasi hindi sila naniniwala sa baptism ng Holy Ghost. Yun lamang naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo ang makakatanggap ng ganitong kapangyarihan. Sabi ng Bible.
and you shall receive power, sabi ni Jesus. After that, the Holy Ghost is come upon you. Is come upon you. At kayo'y magiging mga saksi ko, sabi ng Lord. Mahalaga po ang pagsaksi. Sabi ko nga sa mga kapatid, kailangan mag-share tayo ng gospel. Importante, mangaral tayo. Lalo na yung mga Kristiyanong inabot na ng 3 taon may get, pwede nang mangaral yan, pwede nang mag-share yan, magpatotoo. Kailangan mamunga tayo. Yun ang ibig sabihin ng Lord, ipangaral natin ang Ebanghelyo. Sabi ng Biblia, kayo'y magiging mga saksi ko. Minsan, maraming Kristiyano humihingi ng salvation ng mga mahal sa buhay nila. Nananalangin yan, Panginoon, iligtas mo po ang aking mga magulang. Panginoon, iligtas mo po ang aking mga kapatid sa laman. Nananalangin sila ng salvation ng kanilang mga loved ones, pero hindi naman binabahagi ang Ebanghelyo. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Ebanghelyo ng Lord, sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Sabi niya, hindi ko kinahihiya ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Ang gospel pala, ito palang salita ng Diyos na nasa Bible, ito palang magliligtas sa tao. Sabi niya, no? Ito palang magliligtas sa tao, mga kapatid. Kaya kailangan nilang marinig ang gospel. Kaya kung nananalangin ka sa kaligtasan ng mahal sa buhay, gawin natin yung part natin. I-share natin sa kanila yung gospel. Ipatotoo natin. At pag naitanim mo ang salita, pwedeng tumubo yan kapag meron silang seed of God. Kung sila'y chosen ng Lord, tutubo ang gospel, matatanim sa puso niya yan. Magkakaroon siya ng pananampalataya. Sa Bible yon. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya raw, nagmumula pala ang faith sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung pinapakinggan mo lagi ang word of God, yung faith mo lumalago, yung kaalaman mo lumalaki. At dahil alam mo, lalaki yung pananampalataya mo. Maliwanag po yun. Kaya kailangan nating i-share ang gospel sa kanila. Tapos sabayan natin ang prayer nun. Hindi puro prayer lang. Para mas mabilis, sabayan natin ang pag-share ng gospel. Ipatotoo natin ang kabutihan ng Diyos na tinanggap natin. Doon po sila alam niyo po, ihipuin ng Diyos yung puso nila, may encourage siya na maglingkod din sa Lord. Pag na-share mo sa kanila, yung blessing ng Lord sa buhay mo, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, mahalaga ang pag-share ng gospel. Pag hindi mo sinyer ang gospel, paano sila maliligtas? Sabi ng Roma 10, kung wala silang, sabi ng Bible sa Roma, maliligtas ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi ni Pablo. Ngunit, paano sila tatawag sa hindi nila pinaniniwalaan? Yun nga po Kailangan ipakilala mo talaga si Jesus Christ kung sino siya. Hindi sila pwedeng tumawag kay Jesus hanggat hindi nila nakilala si Jesus. At paano sila maniniwala kay Jesus kung walang mangangaral sa kanila? Kung walang mangangaral ng tungkol kay Jesus o sa Ebanghelyo, paano sila mananampalataya at maniniwala kay Jesus Christ? At ang sabi rito, halimbawa na ipangaral na, no? Paano naman sila mangangaral kung hindi naman sila sinugo? Yun ang problema. Kaya talagang kailangan talagang preacher, kailangan talaga yung mangangaral na magdala ng Ebanghelyo. Doon maliligtas ang tao, doon siya maipapanganak na muli. Balik tayo sa ating mga born-again experience. Pakibasa po natin ng 1 Peter 3:21 para hindi na po magtagal ito. No? 1 Peter 3:21, ito po ang sinasabi ng unang Pedro. Sabi rito,
Alam niyo ba kung paano kayo na born again? Di ba naligtas kayo nang kayo mga born again? Naipanganak kayong muli? Doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Doon tayo naliwanagan ng Lord. No? Paano tayo na born again? Hindi ba sa pakikinig natin ng mensahe ng salita ng Diyos? Kung walang nangaral sa atin, hindi tayo mananampalataya. At hindi tayo tatanggap sa Lord, hindi tayo may papanganak na muli. Kaya nga mahalaga po na ang salita ng Diyos, ipangaral natin sa kanila. Itong Word of God, kailangan talagang ma-share natin sa mga mahal natin sa buhay. Mas mabilis ang salvation, no? Magkakaroon sila ng faith. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Nagmumula ang pananampalataya sa pakikinig at kakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ba aling paulit-ulit na pakikinig? Mapupundasyon sila, matatanim sa puso nila ang Word of God. Sabi rito, paano tayo na born again? Paano tayo na ipanganak na muli? Kasi sabi ni Jesus maliban ng isang tao may panganak na muli, hindi siya maliligtas. Sabi ni Jesus, hindi siya makakapasok sa langit. Sabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Jesus. Nagtanong si Nicodemo, Lord, how can a man be born when he is old? Sabi niya, papasok ba siya sa tiyan ng nanay niya? Will he enter the second time into his mother's womb and be born again? Sabi ni Jesus, hindi sa laman. Hindi physical na kapanganakan, kundi spiritual. Kailangan may panganak ka sa spirito, sabi ni Jesus. Yun ang ibig sabihin ng born again experience. Tanggapin mo ang Holy Spirit at babaguhin ng Holy Spirit ang buhay mo. Siya ang magbabago sa buhay natin. Para bang pinanganak kang muli sa Tagalog. Born again experience. Dati kang, let's say, dati kang lasenggo, no? Yung mga lasenggong pasuray-suray sa daan, babaguhin ng Lord yan, hindi na magiging lasenggo. Dati kang talamak na sugarol, babaguhin ka ng Lord. Tatanggalin niya yung mga bagay na yun. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng pinanganak kang muli. Pinanganak ka sa panibagong buhay. Paano tayo na born again? Paano tayo naligtas? Nang marinig natin ang salita ng Diyos. Sabi rito sa 1 Peter, being born again, ito palang nag-born again sa atin, no? Being born again, not of corruptible seed. Hindi raw sa binhing nasisira, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Ang linaw po, sabi rito, tayo'y na born again, na ipanganak tayong muli, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi ng binhing hindi nasisira, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at nananatili magpakailanman. Maliwanag po ito, na born again daw tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating narinig. Kaya tayo naligtas. Kaya mahalaga po na marinig natin ang Word of God o kaya may pangaral natin sa kanila. Hindi lang yung prayer lang, kailangan sabayan po natin ng gawa. Kasi meron tayong parte sa salvation, mga kapatid, meron tayong dapat gawin. I-share natin ang Word of God, ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Kung paano tayo natubos, no? Paano siya namatay sa krus. Pag na-share mo sa kanila yan, magkakaroon sila ng pananampalataya. Tatanggapin nila si Jesus bilang Savior, bilang tagapagligtas, Panginoon. Doon papasok ang Holy Spirit sa kanila kapag sila sumampalataya at tumanggap. Kaya maliwanag ang sabi ni Jesus, ako'y kumakatok sa inyong puso, sino mang magbukas ng kanyang pinto at ako'y papasukin, ako'y papasok sa kanyang puso at mananahan akong kasalo niya, sabi ni Jesus. Yun ang ibig sabihin ng born again experience. Pag pumasok ang Holy Spirit, naku mga kapatid, maraming magbabago. Marami pong magbabago sa isang tao. Kaya nga tinawag na isinilang siyang muli o na born again siya. Kaya maboborn again pa lang isang tao
sa pamamagitan ng Word of God. Dito tayo pala babaguhin ng Lord. Dito tayo matatransform, no? Bilang dati kang carnal, dati kang makalaman, magiging spiritual ka na. Yun ang ibig sabihin, magtataka yung mga tao. Dating punong-puno ng bisyo, masamang ugali, walang pag-ibig, mapagmura, magbabago, makikita ng mga tao, nagbago ka. Hindi na nagmura, naging mabait, mapagmahal. Doon magtataka yung mga tao. Kaya nga sabi ni Jesus, ang hangin, dumarating, nararamdaman mo. Pero hindi mo alam kung saan patungo. Dahil hindi mo nakikita. Ganun daw ang ipinanganak sa Espiritu. Magtataka yung mga tao. Bakit nagbago ka? Bakit nagawa mo yun? No? Naging banal ka. Sapagkat dahil sa salita ng Diyos ayon sa Biblia. May power kasi ang Word of God. Kapag ang salita ng Lord narinig mo sa isang mangangaral, ang salita ng Diyos na yan, may power yan. Holy Spirit yan. Nasa Bible, John 6:63. Sabi ni Jesus, ang mga salita ko na inyong naririnig, na ipinapangaral ko, sabi niya, ay hindi basta salita lang ng tao. Ito'y pawang, espiritu, at buhay. Buhay pala yan, at buhay. Ang palang salita ng Diyos ay buhay, at Holy Spirit. Holy Spirit po ito. Kaya nga pag narinig mo ang aral, katulad ngayon, narinig mo ang salita ng Lord, hindi mo alam pumapasok sa tenga mo yan, papasok sa puso. Hindi mo alam, unti-unti kang binabago ng Word of God. May power yan para bigyan ka niya ng pananampalataya. Doon ka mako-convert, doon ka maniniwala na totoo pala si Jesus. Totoo pala ang Panginoong Jesucristo na talagang yun nga, napako sa cross, at ngayon siya'y buhay, na buhay na maguli, at kumakatok sa puso natin. Pag naniwala ka, tinanggap mo siya, pinapasok sa puso mo, papasok siya sa iyo. At doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan, doon mo mararamdaman para bang talagang meron kang kasama na tumutulong sa iyo. Totoo, may pagsubok ka, nakakayanan mo. Yung pagsubok, may bumubuhat sa iyo. Totoo yan, mga kapatid. Kaya iba talaga pag nasa iyo ang Panginoon, nandun ang kapayapaan. Nandun ang kapayapaan. Sa mundong ito, makamit mo man ang lahat, ma-achieve mo man lahat ng bagay sa mundong ito, hindi ka pa rin satisfied. Kulang pa rin. Wala ka pa rin kapayapaan. Hindi ka tulad pag tinanggap mo si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mararamdaman mo kaagad yung kapayapaan. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya sabi ni Lord, kailangan yung mag-witness. You shall be witnesses unto me. Sabi niya. Ipakilala raw natin si Jesus Christ. Kung walang mangangaral, sabi ni Jesus, paano sila mananampalataya? Paano sila maliligtas? Kung walang susugoy ng Diyos. Kaya ngayon po, yun po ang sinabi ng Lord, no? Naniniwala ako, lahat kayo gagamitin din ng Lord na mag-share ng gospel. Tulad na na-share ko last meeting, magsisimula na tayo sa Pebrero, sa krusada natin, sa Nueva Ecija. Maliit na crusade lang po ito, barangay crusade lang, pero napaka-epektibo ng barangay crusade. Ako nagkrusada na ako sa malalaking plaza. Alam niyo yung plaza ng Mangatarem, Pangasinan, napakalaki. Nag-crusade ako diyan, napuno ng tao yan, libo-libong tao napuno. Nag-crusade na ako sa Asinggan, Pangasinan. Yung plaza nila, ganun din. Talagang napuno ng tao. Pero nakita ko, minsan sa mga barangay crusade, minsan mas marami pang naliligtas sa mga barangay crusade. Kasi yung mga barangay lang, madaling i-follow up. Mga kapatid, kaya nga nakita ko, epektibo yung barangay crusade. Kaya nga yung mga pastor na kaibigan ko sa Manila, ini-encourage ko sila. Sabi ko, magkusada kayo kahit barangay lang. Ang dami niyong magkakasama sa inyong grupo. Meron silang parang samahan ng mga pastors. Sabi ko, pwede kayong, binibigyan ko sila ng idea. Ngayon parang gusto nilang subukan. Tapos mag-crusade kayo, sabi ko. Makita nyo napakaganda. Ayun,
Maring gusto nilang masubukan, mga kapatid. Kaya, yun po baka by February niyan, mapapanood natin yung krusada sa Nueva Ecija. Isang barangay crusade, pero naniniwala ko, grabing milagro ang gagawin ng Lord. Grabing himala. Kasi nag-crusade na ako rin nung araw. Lahat ng crusade yan, siguro hindi lang 3 beses na. Puro may grabing himala na ginagawa ang Lord. Kaya nga, yun po, para patunayan ng Lord sa mga kapatid na ang ebanghelyo ng Lord ay totoo. Ito ang tanda kasi sabi ng Lord pag sinugo niya ang mga alagad niya, bibigyan niya ng power. Power, sabi ng Lord, tatanggap kayo ng kapangyarihan para magpalayas ng mga demonyo. Ipapatong ang kamay sa may sakit at sila gagaling. Biblical yan, nasa Mark 16 yan. Hindi pwedeng kalabanin yan ng mga saksi, ng mga sabadista, Soriano. Kinukontra Soriano yun Pero mga kapatid, hindi na dapat kalabanin yun dahil biblical yun. At si Jesus ang nagsabi niyan. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 10, 7 to 9, 7 to 8. At habang kayo nangangaral at nagsisipaglakad, ipangaral nyo ang ebanghelyo. Heal the sick, sabi niya, pagalingin nyo ang mga may sakit. Cleanse the lepers, yung may kiyatong pagalingin nyo, linisin nyo. Raise the dead, cast out devils. Sinabi ko sa inyo, yung raise the dead, totoo yan. Hindi naman lahat ng patay bubuhay ng Lord. May pagkakataon lang na kapag tulad ni San Pablo, nangangaral siya sa second floor, ginabi sila sa Bible study, si Eutychio nalaglag sa bintana. Di ba? Siguro inantok, pinaypayan ni Satanas, kaya nalaglag, namatay. Nagkagulo ang Bible study, kaya si Pablo bumaba. Nilehan siya, pinagpray niya, binuhay ng Lord si Eutychio. Bumalik yung kanyang spirito. Yun ang ibig sabihin na may pagkakataon ng Lord magpapadala ng ganyang milagro. Ako naranasan ko yan, ilang beses na. Yung na-share ko na sa inyo sa Nueva Ecija, yung matanda, more or less 60 years old, na namatay, na inatake sa puso, bumagsak sa bahay nila hanggang baba. Pagbagsak, inatake, namatay. Isinugod sa ospital. Pagsugod sa ospital, itong matandang ito, hindi na tinanggap. Sabi niya, ang magulang niyo po patay na. Dead on arrival na. Iuwi niyo na po siya. Nung iuwi, nag-iiyakan, dumiretso sa amin. Nagkukrusada ako nun. Pangalawang gabi ng crusade, nagmo-morning prayer kami, biglang dinala yung bangkay ng matanda, nag-iiyakan. Hindi sinasadya yung kamatayang yun. Biglang dinala sa amin, hindi naman namin in-invite. Kung makita namin patay, hindi naman namin pagpipray. Kaso dinala sa amin. Pagkatapos namin lumuhod sa Lord, nagpuri sa Diyos, nag-praise and worship kami, tapos pagtayo namin, after prayer, alam niyo mga kapatid, biglang dumating, nag-iiyakan yung mga tricycle na bumaba, yung mga nakasakay sa mga tricycle dahil namatay yung kanilang magulang. Puro mga magulang na rin, may mga edad na yung anak niya. Tapos sinabi na, ano pong nangyari? Sinabi nga po, inatake. At hindi na tinanggap sa hospital, patay na. Nung hawakan ko yung matanda, malamig na bangkay. Ito, malamig na bangkay. Sabi ko, patay na ito, sabi ko. Pero dinala siya, may faith sila. Sabi ko sa choir, sabi ko sa mga tao, huwag kayong matakot. Manalig tayo sa Panginoon, nandito ang Lord. Magsisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Pagpe-pray ko ang inyong magulang. Habang nagsisisi sila, nag-iiyakan, sabi ko sa choir, awitin nyo ang awiting may kapangyarihan sa dugo ni Kristo. May kapangyarihan sa dugo ng Panginoon. Inawit nila yon. Habang inaawit, nilehans ko yung matanda, yung bangkay ng matanda. Alam niyo po mga kapatid, grabe ito. Ito, natala ito sa buong barangay na yon, ang ginawa ng Lord. Kaya maraming naligtas. Alam niyo mga kapatid, pag-review ko sa demonyo ng kamatayan, pinag-pray ko sa Lord na ibalik ang spirito, ang buhay. Ang nakita kong kumilos, mga ilang segundo, pinagmamasdan ko yung mukha, katapos ng prayer. Ang nakita ko yung talukap ng mata, yung kanyang talukap ng mata, gumalaw, nanginig.
Tapos biglang tumulo yung luha. Sabi ko, buhay na ito. Binalik na ng Lord yung spirito, yung buhay ng matanda. Tapos sabi ko, Lola, tumayo po kayo. Ang edad ko noon, 23 anyos. 23 years old po ako noon nang magsimula ako sa ministry. Tumayo po kayo, Lola. Magpupuri tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo. Tumango yung matanda, tumayo. Talagang nagpumapalakpak, nagpapasalamat sa Lord. Alam mo yung mga anak niya? Mga 3 yung nakita kong bumagsak. Hinimatay. Nung makita yung himala ng Diyos, bumagsak, kumakalabog yung mga ulo sa tiles, sa simento. Talagang nagsibagsak sila, hinimatay sa nakitang milagro. Tumanggap silang lahat sa Panginoon. Lahat sila. Kaya doon nagsimula ang gawain doon. Minsan gagamit ang Lord ng patay na hindi sinasadya. Kaya nga sabi ng Lord, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Hindi naman sinasadya yon. Ganon din ang nangyari rin niya sa church. Nung merong isang MC kami noon, na ang pangalan niya June Magtoto. Actually, Lucio ang pangalan. Na backslide siya dahil dati siyang drug addict hanggang sa nanlamig. Hindi na nag-church, no? Hindi na nag-church, hindi nagpatuloy, pati yung asawa niya bumalik sa bisyo. Isang araw nanganak ang asawa niya, panganay, baby pa lang yung panganay niya, si Jeremiah. Biglang nangumbulsyon yung anak niya, namatay. Wala na, sinugod sa ospital, wala na. Umiiyak sila. Talagang, nung dali sa church, yung bangkay ng bata, kulay itim na yung kulay. Talagang wala na po yung bata, hindi na humihinga. Malamig na bangkay na. Patay na. Nag-iiyakan silang dumating. At hindi makalakad yung nanay, hawak yung anak niya. Hindi makakabang, iyak ng iyak. Ngayon po, sabi ko, huwag kayong matakot. Pinalapit ko. Pinag-pray po namin yon, mga kapatid. Sabi ko, sa araw na ito, gagawa ang Panginoon ng malaking milagro. Yun ang nabanggit ko. Sa araw nito, gagawa ang Panginoon ng malaking milagro. Totoo nga, ginawa ng Lord. Pinag-pray ko yung bangkay, pinabalik ko sa Lord yung spirito at buhay. Mga kapatid, yung bata, bumalik yung kulay, umiyak. Talagang nabuhay yung sanggol. Bumalik yung kulay niya. Talagang naghimala ang Lord. Ayun, doon ko nakita na ang Lord totoo pala. Minsan, may pahintulutan siyang mamamatay ng biglaan. Hindi naman pag sinabing buhayin yung mga patay, nakita mo yung nakaburol, nasa kabaong na pupuntahan mo, bubuhayin mo. Hindi po ganon. May pagkakataon na may mangyayaring ganon. Kaya naranasan ko yan ilang beses. Yung sanggol, lumaki. Ngayon, may pamilya na si Jeremiah, nakapag-abroad na, malalaki na yung anak niya. Napakaganda ng anak ni John Magtoto, mga mistisahin kasi mga yon, parang may lahing Kastila. Ayun, pinagpala sila. Kaya, yun ang ibig sabihin ng Lord. May sign. Ang Lord, kinokonfirmahan niya ang aral ng kanyang mga lingkod. Nasa Bible yun. Winivindicate niya yung mga sugo niya. Those whom God has sent, He anoints and vindicate. Totoo po yan. Nilalangisan niya. Lalangisan ka ng tinatawag na spoken word power. Bibigyan kanya ng great faith para makagawa ng milagro. Mga kapatid, yung tinatawag gift of healing, gift of miracle, working of miracles, magagawa mo yan basta meron kang faith sa Panginoon. Ito hindi sinabi ng Lord sa mga pastor lang, kundi sa lahat ng miyembro ng body of Christ, ng kanyang church, pwedeng mangyari ang milagro. Kasi lahat tayo tumanggap ng Holy Spirit. Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, tanda mo, meron kang power. Power to cast out demons. Power to lay hands on the sick, and they shall get well. Yun po ang pangako ng Lord. And this sign shall follow them that believe. Sabi niya. Kaya nga may sign eh. Kapag pinaniwalaan mo yan,
pwedeng gumawa ang Lord sa iyo ng milagro. Pero pag hindi mo pinaniwalaan yung sinabi ni Jesus, hindi talaga mangyayari. Hindi, kasi nasa faith Sabi ni Jesus, pag pinaniwalaan mo, mangyayari. Whatsoever you shall ask in prayer, sabi niya, believing and you shall receive. Basta paniwalaan mo lang at matatanggap mo, sabi ng Lord. Kaya nga, ganun, kahit sa prayer, pag humingi ka sa Lord, paniwalaan mo, yung hinihingi mo, binigay niya na. At tatanggapin mo. Ganun ang Panginoon. Kaya, be a witnessing Christian. Maging mapapag-witness po tayo sa mga tao. Ipangaral natin ang Ebanghelyo. Kahit magpatotoo ka lang, ipatotoo mo yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Alam niyo, dati akong may vision, binago ako ng Lord, wala kaming kapayapaan noon, ngayon may kapayapaan na ako. Totoo pala na ang Holy Spirit nagbibigay ng kapayapaan. Si Jesus. Alam niyo, yun ang, pag pinatotoo mo yan, nag-glorify ang Lord. Ito po yan, mga kapatid. At yung mga tao, madadala mo sa Lord. Ibi-bless sila, hihipuin ng Diyos yung puso niya habang nagpapatotoo ka, nabibless sila. At pag in-invite mo yan sa church, dadalo yan, sasama sa iyo yan. Hanggang sa, meron na siyang pundasyon sa puso niya, no? Natamnan na siya ng Word of God. Kapag natamnan na yan, ay may tutubo sigurado. Mga kapatid, mahalaga yung pangangaral. Sabi niya, dito tayo may maboborn again, sabi ng Lord. By the Word of God, na nananatili magpakailanman. Kaya mga kapatid, yun ang mystery ng salita ng Diyos. Basta kahit maikli lang po ito, mag-share po tayo ng gospel. Lalo na ngayon, malapit na ang panahon. Ready na ang Russia, ang China, ang Amerika sa gera. Nagpapalakas na ang maraming bansa, ang India, ang France, ang Pakistan, ang Iran, ang Israel, India, France, mga superpower na halos yan. May mga nuclear na sila. Kaya pag nagkagera, delikado. Nuclear na po ang gagana. Kaya nga, malapit na po ang tinatawag na Armageddon. Kailangan habang may panahon tayo, kung maaari lahat ng pastor, mag-aral na tayo. Kailangan po nating i-share ang gospel. Maraming maliligtas. Yan po ang kaya pag nangaral tayo, maraming tatanggap sa Lord. Kailangan lang talaga, sipag lang ang kailangan. Sipag at talagang determination, no? Kailangan nating yun nga, ito pa rin yung sinabi ng Lord. Be a witness, sabi ng Lord. Maging witness kayo. Ipatotoo natin si Jesus. Ipatotoo natin yung ginawa niya sa buhay natin. Sa pamamagitan niya ng mga tao, madadala natin sa Lord. Yun ang sikreto, mga kapatid. Tulad ng sinabi ni Paul, tayo ang mga binabasa ng mga tao. Tinitingnan nila yung buhay natin. Kaya yung iba, talagang may lalapit natin sa Lord pag yun nga po, na-share natin sila. Praise the Lord. Kaya yung sinabi ng Lord, huwag natin kalilimutan, you shall receive power. Meron kayong power para mangaral. Diba? Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, yan ang pinaka-authority natin. Kapag meron ka ng Holy Spirit na tinanggap, pwede ka nang mangaral, pwede kang mag-share, magpatotoo. Kikilos ang Lord. May power ka na. Sa susunod siguro, may isi-share sa inyo yung spoken word power. Marami akong gustong i-share sa inyong spoken word power sa Biblia. Pero siguro next meeting, kung gusto nyong lumago yung pananampalataya, yung faith natin, kailangan pakinggan mo yung salita ng pananampalataya. Importante po yan. Kung ano ang mensahe, yun ang spiritong matatanggap mo. Kasi ang pangangaral, ang Word of God, spirito yan. Kung ano yung pinreach sa'yo o pinangaral sa'yo, yun ang tatanggapin mong gift. Ganun mag-operate ang Holy Spirit. Kapag ang pinapangaral ay faith, pananampalataya, tatanggap mo yung faith, magkakaroon ka ng faith. Ganun lang, ini-impart ng Lord. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Punuin yung mga empty. Bawa, kulang ka ng kaalaman, basta buksan mo lang yung puso mo, huwag mong kukontrahin, pupunuin ng Holy Spirit yan. Yan ang utos niya. Magpunuan kayo, sabi ng Lord. Magpunuan kayo ng kaloob ng Holy Spirit. Hindi yung wag magpunaan. Maraming punaan ng puna.
Hindi maganda yon. Ako, pag may narinig akong aral na maganda, pinupulot ko basta maganda ang aral. Blessing yan eh. Napupuno ka ng kaalaman eh. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Magpunuan po tayo. Makikita nyo, lahat tayo, aabutin natin ang buong kapuspusan ni Kristo. Pagdating ng panahon, unti-unti, lumalago ang mga Kristiyano. The more word you get, the more revelation you get, the more Jesus Christ you become. The more word you get, the more powerful you become. Makakapagpalayas ka ng demonyo, ilayans mo may sakit, sa pangalan ni Jesus sila'y gagaling. Basta't yung power, lumago na. Basta, tandaan niyo po, may power kayo. Ang Holy Spirit na tinanggap nyo, kapangyarihan yan. Mula nang makinig kayo sa Word of God, sa channel na ito, sa programang ito, tumanggap na kayo ng Holy Ghost. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos na naririnig nyo, Holy Ghost po yan. Itong mga salitang ito ay Holy Spirit in written form. Ito si Jesus Christ in written form. Kaya nga sabi ni Jesus learn of me. Saliksikin nyo ang kasulatan, sabi ni Kristo, sapagat dito nyo ako makikilala. At ang mga ito ang magpapakilala sa inyo tungkol sa akin. Dahil ito ang si Kristo na nasa salita. Jesus Christ in written form. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible o nakikinig ng salita ng Diyos sa Bible study, nangungusap si Kristo sa iyo. Kapag naman ikaw ay nananalangin, ikaw naman ang nangungusap sa Lord. Parang two-way traffic yan. Kailangan pakinggan mo ang salita ng Diyos, doon ka lalago. Faith cometh by hearing. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at kakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi lang minsang pakikinig. Kaya nga sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing. Ibig sabihin, paulit-ulit na pakikinig. Huwag kang magsawa. Doon matatanim sa iyo ang binhi ng salita ng Lord. Ang salita ng Lord talagang napaka-powerful po nito. Ito ang salita na tumatago sa puso. Hebrew 14:12, sabi ng Biblia, 4:12, ang linaw, sabi niya, the word of God is quick and powerful. Makapangyarihan pala ang salita ng Lord. Buhay pala ito. Quick. Ibig sabihin, buhay. Kaya pag ito'y narinig mo, hindi tatama sa puso mo. Kapag meron kang seed of God, siguradong tutubo ang seed. Makuquicken dyan. Bububuhay. At kung ikaw naman meron ng Holy Spirit at buhay na, yung salita ng Lord na narinig mo, mag-e-amen yan. Yung Spiritong nasa iyo, mag-e-amen yan. Pag Word of God ang narinig mo, sasabihin ng Spiritong nasa iyo, Amen. Ibig sabihin, lalago ka. Makikita mo, hindi magkokontrahan ng Spirito. Pero pag mali ang aral, ay kokontra talaga. Pag hindi biblical. Kasi, it is the Spirit, sabi ng Biblia, beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kaya kung may Holy Spirit ka, may Holy Spirit ako, yung salita mo, mararamdaman ko dahil sa Holy Spirit. Kaya mag-e-amen ang Holy Spirit sa Holy Spirit. At ang salita ng Lord ay Holy Spirit. Makikita niyo po, mararamdaman niyo, mauunawaan mo na ito'y totoo. Dahil sa Spiritong nasa iyo. Yun ang mystery ng Holy Spirit. Sabi nga ng Bible, pag nasa iyo ang Holy Spirit, hindi na kailangan na turuan ka pa ng ibang tao, sabi kundi ang Spiritong nasa iyo, siya ang magtuturo sa iyo, siya ang magpapaunawa. He will bring all things to your remembrance. The Holy Spirit will bring all things to your remembrance. Papaalala niya yung mga tinuro niya, yung mga sinabi niya. Yung mga kapatid, mahalaga talaga ang Holy Spirit. Kaya pag-pray po natin yung forthcoming crusade sa February. Last week ng February po, magkakaroon ng krusada ang church. At siyempre, isang araw po, bago dumating yun, magseset ako ng general fasting sa church. Isang araw nga talakayin natin yung fasting na po. Mahalaga itong, marami tayong dapat malaman tungkol sa fasting. Kasi maraming tao nagsasabi, kaya raw sila nagpa-fasting para magkaroon sila ng kapangyarihan. Hindi po ganon. Hindi totoo yun.
Ang fasting po, andog sa Lord yan, hinahandog natin. Actually, ang power nasa iyo na. Ang power ay ang Holy Spirit na tinanggap natin. Ang prayer at fasting, ina-activate lang sa atin yung power. I-activate niya yung power na nasa atin para ma-unleash, o para mailabas natin, ma-operate natin, magamit natin yung power na yan. Ganun po yun. Kasi may mystery. Isang araw talakayin nga natin to. Maganda po ito. There are 80 reasons why a man should fast. No? 40 reasons makakabuti sa physical health. 40 reasons spiritual kalakasan. Pag ano po i-share natin yan sa lalo na itong bakasyon Pebrero dahil malapit na ang krusada, ipagpe-pray ko talaga sa Lord ito dahil kailangan ko ng mga video clips para ma-video natin lahat ng milagro ng Lord, lahat ng gagawin niyang miracle. Sabi ko sa Lord, sa Kanya ko ibibigay yung glory. Dahil siya naman talagang gumagawa ng milagro. Yeah, next meeting, i-share ko pong kumpleto yung spoken word power. Para makumpleto yung message na ito. Ngayon, konti lang, no? Pero next meeting, mag-share ako ng spoken word power na binibigay ng Lord sa atin. Kung paano natin ma-operate yung power na binigay ng Lord sa atin. Importante po yan. Kahit nasa iyo ng Holy Spirit, kung hindi mo alam kung paano pakilusin yan, kung paano mo i-activate, parang wala lang, parang ganun lang, normal lang. Pero pag nalaman mo kung paano i-activate ang Holy Spirit, naku mga kapatid, kahit mag-crusada, pwede kang mag-crusade. Kikilos ang Lord sa crusade. Sasamahan ka ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord. Siguro hanggang dito na lang po. Medyo napagod kami kanina sa anniversary, kaya kahit kagabi pa, sobrang gustong pumikit ng mata ko. Pasensya na po. Pero next meeting, maghahandaan ko po ito yung isi-share sa inyo yung spoken word power ng Lord, kung paano natin mapapakilos yung power ng Holy Spirit sa atin, paano kayo magko-conduct ng krusada. Meron pong paraan mga kapatid. Kaya ako gusto ko nga lahat ng pastor mag-crusade para maraming maligtas. Yung mga pastor sa Caloocan, in-encourage ko tinuruan ko sila, sabi ko mag-crusade kayo. Maraming barangay sa Manila, napakaraming tao. Sabi ko magkaisa lang kayo. Sabi ko, tapos yung mga bunga ng crusade, hati-hatiin nyo, follow up nyo, tigsa 10, tigsa 20, napakaraming tao ron. Kaya nga, ngayon, tinanggap nila yung aking, alam nyo na, yung mga pinaliwanag ko sa kanilang mga sekreto sa past crusade. At sabi ko isang araw magsishare ako sa inyo. Sabi ko. Yeah, siguro yun lang po. No? Magandang gabi po. Tayo po'y manalangin. Next meeting po, paghahandaan ko po yung message. Lord Jesus, salamat po muli sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Lahat kami justified, lahat kami sinanctify mo dahil sa iyong banal na dugo. At lahat kami, Lord, binigyan mo ng pananampalataya. Salamat, Lord. Ikaw ay ang Espiritu mo pinagkalubos sa amin upang, Lord, makatulong sa amin. Magpaalala sa lahat ng tinuro mo at magbigay sa amin ng kapangyarihan upang madaig lahat ng kilos ng kaaway, Panginoon. At mawasak namin ang kuta ng dyablo. Kaya Lord, dalayan ko po na ikaw ang magpala sa aming mga kapatid na patuloy na lumalago sa pakikinig nila sa iyong mga salita. Dalayan ko na lahat sila ay, Lord, palaguin mo sa kaalaman at pangunawa sa iyong mga mysteries, sa iyong mga salita, upang sila rin, Lord, ay magamit mo sa malawak mong gawain. Napakaraming aanihin, subalit kakaunti ang mga ani. Kaya madalayan ko po na patuloy mong pagpalain ng mga pastors na sumusubaybay po sa amin. Salamat sa kanilang magagandang mga comments. Salamat po sa encouragement. Pagpalain mo silang lahat at pagpalain mo rin ang kanilang mga mystery, mga ministry sa kanilang mga tupang pinapasturan, Lord. Dalayan ko po lahat ng baguhan na nakikinig naman, palaguin mo sila, Lord. Pagpalain mo ang kanilang buhay at dalayan ko po ang 2026 na ito na maging masagana sa kanilang lahat
Lord, ibuhos mo ang espiritu ng kasaganaan. Kung paanong binubuhos mo ang espiritu ng kagalingan sa krusada, kaya mo ring ibuhos ang espiritu ng tagumpay at kasaganaan at prosperous New Year sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng believers. Pagpalain mo po silang lahat. Ang mga dinadalain ko sila, Lord, sapagkat buhay ang iyong mga salita, totoo ang mga pangako mo, at kami nananalig sa iyong mga salita. Salamat, Lord. Nakatakda na po ang mga krusada na pinaplano namin. Salamat, Lord, at alam kong sasamahan mo kami sa lahat ng crusade. Ikaw ang gagawa muli ng mga greater miracles, signs and wonders sa mga crusade upang ma-upload namin sa YouTube at Facebook at maging pagpapala rin po sa lahat ng aming mga kapatid na sumusuporta sa amin sa aming Facebook ministry at YouTube, Lord. Dalayan ko, Lord, ng krusadang gaganapin namin buwan-buwan, maging pagpapala sa lahat ng makikinig. Gabayan mo kaming lahat at i-activate mo, Panginoon, ang kapangyarihan ng Holy Ghost sa bawat isa upang ang mga greater miracles ay makitang muli, Panginoon, ng lahat ng iyong mga tupa, ng lahat ng iyong mga anak, ganun din lahat ng aming mga kapatid sa aming Facebook live streaming, Panginoon, sa Facebook. Maraming salamat. Pagpalain mo, Sister Peli, patuloy ang kanyang pamilya, kanyang mga anak. Patuloy ko silang dinadalangin lahat. Lord, ang kanyang mga anak, patuloy niyo pong i-promote, patuloy mong ingatan sa ibang bansa. Si Aaron, ganoon din ang lahat ng anak niya rito, mga apo. Patuloy niyo rin pong patnubayan at ingatan sa araw-araw. Aming kapatid, Sir Vicky, at ang aming sister na kasama niya from Mindoro, pagpalain mo po sila, Lord, sa kanilang pag-uwi. Pabaon mo, Lord, ang dakilang kalakasang spiritual, Lord, sa kanila, ang kapangyarihan ng Holy Spirit, dalayan kong kumilos sa buhay nila. Protektahan mo sila sa lugar po ng Mindoro, at dinadalayan ko po ang kanilang tagumpay sa pananampalataya, tagumpay sa kanilang pamumuhay, at Lord, tagumpay sa kanilang mga hanap buhay o anumang negosyo, Panginoon. Dinadalayan ko, Lord, na ingatan mo silang lahat doon, patikal ng mga mahal sa buhay. Lord God, tulungan mo kami na matulungan ang lahat ng mga kapatid namin sa Mindoro at ganoon din po sa iba't ibang lugar ng aming bansa. Pagpalain mo po ang project, Lord God, ng iyong mga anak from Cavite at Samar. Lord, sila Levi na humingi ng prayer. Lord, dalayan ko po ang tagumpay ng ilang project, Panginoon, na sisimulan nila bukas. Lord, dalayan ko po na ingatan mo silang lahat at bigyan ng malaking tagumpay. Lord, ngayong Enero, Lord, matanggap nila at makuha ang kanilang minimity sa kanilang project, Lord. Dinadalayan ko po ang provision mo pagkalubos sa kanila ang iyong provision. Provide mo lahat ng kanilang pangangailangan sa kanilang project, O Lord. Salamat, Ama. Si Pastor Lito, ang aking kumparing narito, salamat din at naging pagpapala siya kanina sa anniversary. Pagpalain mo rin po ang kanyang pamilya, kanyang sambahayan, kanilang ministry. Gabayan mo silang lagi at tulungan, Panginoon. At i-provide lahat po ng kailangan nila sa ministry. Alam niyo, Lord, na talagang kailangan ng iyong gawain ang financial blessing mo, Panginoon. Kaya kami po'y nakatingin sa iyo, umaasa sa iyo, at humihingi sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ibuhos mo ang kasaganaan sa iyong buong iglesia. Sa lahat ng tupa, sa lahat ng pamilyang Kristiyano sa iyong iglesia, ganoon din po sa lahat ng iyong mga lingkod na nariritong lahat at nakikinig ngayon. Maraming salamat, Ama, Lord, sapagkat dinidig mo na lahat ang aming dalangin. Salamat po sa pagdinig mo sa aming mga dalangin. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong dakilang kabutihan, Panginoon. Dakilang pag-ibig mo. Salamat sa iyong amazing grace. In Jesus' name, pagpalain mo ang pag-uwi nila, Sister Vicky. Ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi. Kung paano mo sila iningatan papunta rito, ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi doon. At patuloy mo silang gamitin upang mag-share ng Ebanghelyo sa mga anak mo sa Mindoro. Naniniwala ako, Lord, na makakapagkrusada kami sa Mindoro sa takdang panahon, Panginoon.
Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Salamat po. Magandang gabi po, mga kapatid. God bless you all. Mga pastors, ministers, God bless you po. Okay. Finish.